A half day in my life as trainee in Japan. Hi dear, ohayo gozaimasu. Ako nga pala si Jeya, isang OFW at trainee dito sa Japan, maglilimang taon na. Bakit half day in my life? Para maiba naman, alas 12 na kasi ako gumising sa araw na to. At ito ang unang rest day ko dito sa bago naming apartment. Ako, bilang trainee dito sa Japan, ganito lang yung aking routine kapag wala akong lakad tuwing rest day. Another rest day, another linis day. Pagkagising, syempre inayos ko muna yung aking pinagtulugan. At eto nga yung aking pansamantalang setup dito sa kwarto habang wala pa yung aming kortina na in-order ng company. Marami pa akong mga kailangan ayusin at asikasuhin dito sa box. Pagkatapos kong magligpit ng aking higaan, dali-dali ko nang kinuha itong aking mga labahan. Hindi mahirap maglaba dito sa Japan. Provided ng aming employer ang washing machine dito sa apartment. Pagkalipat nga namin ay na-deliver na din yung bagong washing machine na in-order ng company. Kaya nawiwili akong maglaba, pagkasalang ng labahin, aantay na lang matapos at pwede nang gumawa ng ibang gawain. Pagkasalang ko nga ng mga labahin ko ay nag-asikaso naman ako ng pag-iinit ng tubig. Wala pa nga pala kaming patungan ng mga rice cooker. At habang nag-iinit ng tubig at nakasalang ang labahin ay naghilamos at nagsipilyo na rin ako para fresh naman tayo. At kahit alas 12:30 na ng tanghali ay syempre magkakapi pa rin ang first son. Pinoy tayo kahit sobrang init ng panahon, nagagawa pa rin talagang magkape. Sa gripo nga lang pala ako kumukuha ng inuming tubig, pinapakuluan ko na lang. Maligamgam na tubig din kasi yung gusto kong iniinom palagi. Tapos hassle din kung bibili pa ng mineral water at magastos din yon. At eto na nga yung hinanda kong brunch. Hay, ang sarap talaga ng kape kahit ang haling tapat, di ba? Tapos ang ulam, daing, longganisa at sunny side up, panalo to. Matik, pagkatapos kumain, maghuhugas syempre tayo ng plato. At bilang responsableng housemates, kailangan din nating linisin yung stove at ang ating lababo pagkatapos nating gamitin. Pag trainee ka dito sa Japan, kailangan talaga mahusay kang makisama. Hindi pwede yung pakiramdaman lang, dapat talaga may pagkukusa. At isunod ko na rin syempre ang pagsasaing. Yung bigas pala namin, in-order namin sa company salary deduction. Medyo mas mura kumpara sa mga supa dito sa Japan. To the rescue yung company nung nawala ng supply sa mga supa. Oh, ang dami ko nang nagawa. Sakto, tapos na rin yung mga nilalabhan ko. This time, magsasampay naman ako ng aking mga nilabhan. Dito ang sampayan sa likod ng isang kwarto, may access kami na pumasok dito anytime. At ang ganda ng panahon, saktong-sakto ang dami kong nilabhan. Pagkasampay ko nga, it's linis time. At dahil kakalipat lang namin dito, feel na feel kong maglinis kahit hindi pa naman masyadong madumi. At habang nagva-vacuum ako ng buong kabahayan namin, mai-share ko lang dear, wala kaming usapan dito kung sino yung maglilinis. Basta kapag rest day namin at nandito lang naman sa bahay at walang lakad, naglilinis kami ng apartment. Ang pinag-usapan lang naming toka-toka ay ang pagtatapo ng basura. Napag-usapan naming tatlo dito sa bahay na every month yung turno namin sa pagtatapo ng basura. Mahirap din kasi magtoka-toka ng paglilinis tapos kapag hindi nagawa baka maging sanhi pa ng samaan ng loob. Tamang pakikisama lang at pagkukusa, okay na siguro yun. At tatlo lang naman kami dito, hindi masyadong magdudumi yung bahay namin. Alam mo dear, isa talaga sa mga kayamanan kapag ikaw ay trainee dito sa Japan kapag kasundo mo yung mga kasama mo sa bahay. Oo, kayamanan yon kasi yung peace of mind na dulot nun, walang katumbas. Ang sarap sa puso kapag uuwi ka sa apartment galing sa trabaho na wala kang iniiwasan. At mas masarap sa puso kapag malinis at maliwalas ang tahanan. Another rest day, another linis day. Sa susunod ulit, salamat sa panonood.